Hello guys, so tuloy ko yung discuss ko sa inyo last time. So natapos tayo guys sa factors, sa list ng factors affecting contrast. So iisa-isahin po natin tayo. Okay, so we have MAS, kilovoltage peak, SID, OID, generator waveform, part thickness, mass density, development time, image receptor speed, collimation, at saka grid ratio. Okay, so let's start. So take note guys na si KBP po is naapektuhan niya po yung density. Actually guys, pag kayo ay tinanong, ano po ba yung impact ni KBP sa density? Actually guys, malaki po yung impact niya kay density. This is the reason why KBP is not used to control optical density. So mas maganda guys, again, na gamitin si MAS to control OD. Okay? So ang maganda kasi ano kasi guys, problem kasi kay KBP, kapag ginamit mo siya to control OD, okay? Pati contrast po maapektuhan kasi alam naman natin guys na si KBP affects contrast. Okay? So kaya sabi nga nila, sabi sa book, kung gusto mo kontrolin si density, huwag kang gumamit ng KBP, gamitin mo si MAS. Okay? Kasi pag ginamit mo si KBP to control density, maapektuhan si contrast. Okay? So sabi dyan, what is the relationship between the KBP and the density? So directly related to OD and IR exposure, but not proportional. So nakalagay dyan, but not proportional. Kasi guys, ang makikita nyo guys mamaya yung impact niya kay OD. Okay, so tingnan nyo sa baba. Okay, after ng sa second bullet. Okay, tingnan nyo po mamaya. And then, so discuss muna to guys. So si OD guys, tsaka si image receptor exposure is related guys, no? So kaya tayo guys nagkakaroon ng OD kasi nga na-expose si image receptor. So pag sinabing mataas ang OD, it means, okay, maraming mataas ang exposure kay IR. So kaya guys magkasama yan. Sinama ko na, no? Kasi ito yung term na binigay sa libro. So magkasama yun po yung dalawa, si OD tsaka si IR. Kung mataas ang IR exposure mo, mataas yung optical density mo. Okay, so sabi dyan, pag tumaas ang KBP, tingnan niyo po, greatly. Okay? So, napakalaki ng impact niya kay X-ray quantity. That's why, ang laki ng impact niya kay optical density. So, tingnan niyo po yung relationship niya kay X-ray quantity, KBP squared. Okay? Pero si MAS po, ang relationship niya po sa X-ray quantity, directly po siya. Ayan, directly po, wala pong squared. So, MAS is directly related to or directly proportional to X-ray quantity. Pero kung titingnan nyo si KBP, squared yan. So, malaki yung impact niya kay quantity. Of course, kung malaki yung impact niya kay quantity, malaki yung impact niya kay optical density. So, huwag nyo rin gagamitin. Kaya guys, kapag in-adjust mo si KBP to control X-ray quantity, malaki yung impact niya. So, to adjust X-ray quantity, so to control the X-ray quantity, so gamitin nyo pa rin si MAS. So, then, tingnan nyo guys yung relationship ng KBP sa exposure. Okay, sa IR exposure. KBP raised to 5. So, sir, ba't ang napakataas naman ito, no? KBP raised to 5 compared dito, squared lang. Kasi nga guys, tandaan nyo palagi, the higher the KBP, okay, the higher the penetration doon sa tissue ng pasyente. So, ang nangyayari kasi guys, kapag tinataas mo ang KBP mo guys, sobrang daming radiation na pwedeng tumagos sa pasyente. Natatama sa IR. Okay? So, ibig sabihin guys, the higher the KBP, ang laki ng impact niya kay image receptor exposure. Okay? Kasi nga mas maraming tumatagos na radiation doon sa pasyente by increasing because of increasing KBP. Okay? So, mas malaki guys yung impact ng image receptor exposure kumpara sa X-ray quantity pagdating sa pag-a-adjust ng KBP. Okay, so tandaan palagi, pag X-ray, at pag tinanong kayo what's the relationship of X-ray quantity to KBP, squared lang po kapag IR exposure raised to 5. So, pag tinanong kayo anong difference ng dalawang yan, mas malaki yung impact ni image receptor exposure kay KBP kesa doon kay X-ray quantity. So, ibig sabihin guys, masusunog kayo. Tingnan nyo guys ha. So, sobrang tinaasan nyo si KBP nyo, sunog na sunog po guys yung radiographic film nyo. Okay? Kasi exposed siya. So, ayun yung concept. That's why kapag tinaas mo yung KBP,
kailangan mo talagang ibaba si MAS. So, hindi pa pwede guys parehas yan tumaas kasi kawawa po si plaka. At the same time, si patient, no? So, ayan, dapat ganyan guys, no? High KBP, low MAS talaga. So, ayan guys, reverse lang natin. Kapag nag-decrease ng KBP, greatly decreases the X-ray quantity. Okay, so ayan, KBP squared pa rin naman. Ni-reverse lang po. Okay, kahit guys, one side ko na lang guys i-discuss, no? Tapos i-reverse nyo na lang po siya. So, pag diniscuss ko guys yung isang concept, i-reverse nyo na lang siya para makuha nyo another, yung opposite na concept. So, ito guys, decrease KBP, ni-reverse lang po lahat ng concept. Okay, decrease X-ray quantity by KBP squared, and then decrease IR exposure by KBP raised to 5. So, ayan guys yung relationship ni density kay KBP. So, don't forget, KBP affects both X-ray quantity and X-ray quality. Okay? X-ray quality. So, remember, X-ray quality, okay, ang primary controlling factor niyan is the KBP. Okay? Pero MAS cannot control X-ray quantity. Okay? Cannot control X-ray quantity or yung energy ng beam. So, ayun po yung concept dyan. So, ganito na lang, summarize na lang natin. KBP affects both contrast and density. But MAS cannot affect contrast, only density. MAS can affect contrast if it's too low or too high. So again, MAS affects contrast only when it's beyond the normal range. So ayun yung concept guys na binibigay sa libro. MAS can affect contrast beyond the normal range. Ibig sabihin, if your MAS is too high or too low. So doon nyo lang siya guys, doon nyo lang guys maapektuhan ng contrast. Pero kapag nasa normal range, density lang po ang kaya niyang kontrolin or maapektuhan. So ayan guys. So balikan guys, so dapat nauna si MAS kasi the MAS is the controlling factor of optical density. So alam natin guys na okay, siya yung main controlling factor ng X-ray quantity, of course, the optical density. So sabi niya dyan, directly proportional. Ayan, directly guys, no? So kung bumaba si MAS, bumaba si OD, proportional po yung kanyang pagbaba at saka pagtaas. So pag tumaas si MAS, ayan, tataas po yung IR exposure and then film density, syempre. Okay? So mataas po ang IR exposure and film density. So directly proportional. And then reverse nyo lang po guys pagdating kay low MAS. So ayun guys yung relationship nila. Next. So next, SID. Okay, again, what is SID? Source to image receptor distance. Yung distance ng tubo or the source, okay, doon sa film or IR. Ito po siya. So that's your SID. Yan. Now, ang nangyayari kasi guys, ganito. Tinanong kayo what is the relationship between the SID at saka density. The answer is inversely proportional. So, tingnan nyo guys, kapag tumataas po yung SID, ang film density at saka IR exposure, bumababa. So, bakit po bumababa? Kasi nga guys, tandaan palagi, kunyari, ito yung pasyente nyo, tapos ang distance nyo is malayo sa pasyente, okay, ito po yung space between the patient at saka ng X-ray tube. So, tandaan palagi, diverging po yung beam. Ito yung first reason kung bakit humihina ang radiation. Okay, ang intensity ng radiation kapag tumataas po yung distance, they tend to spread out kasi nga diverging po sila. Okay? At the same time, okay, habang bago siya tumama sa object po, meron po yung tinatamaan na air. Okay? Air molecules, di ba? So, yung air molecules na yan, so ang nangyayari po kapag tinatamaan sila ng primary beam or the useful beam na lumalabas po dun sa X-ray window, so, ina-ionize nila yung air. So, of course, ang nangyayari kapag na-ionize yung air molecules between the tube and the patient, humihina po yung kanilang intensity. So, kung mas malayo po ang tubo sa pasyente, mas maraming air molecules na pwedeng tamaan ng radiation. So, mas hihina po sila. Kumpara kapag po ang source nyo is mas malapit. Again, so ito yung reason guys kung bakit po pag tumataas ang SID, ang film density bumababa kasi nga po umihina po yung X-ray intensity po natin. Okay? And then the IR exposure of course hihina din kasi nga malayo po yung tubo sa pasyente. Okay? So ayun po yung reason dyan. Kaya guys, ang ginagawa natin kapag si SID po is tumaas dahil nga humihina ang X-ray intensity,
Okay? Kailangan mo itaas si MAS. So, the MAS and the SID are directly proportional. Tingnan nyo guys, pag tumaas po ang SID, kailangan nyo po itaas si MAS. So, bakit kailangan itaas si MAS? Kasi nga po, umihina ang X-ray intensity or X-ray intensity natin kapag lumalayo po yung SID. Okay, to compensate for that, you need to adjust the MAS. So, vice versa guys, no? Vice versa. So, kapag naman po lumalapit po yung SID, ibig sabihin lumilit po yung SID, ibig sabihin lumalapit yan sa pasyente. Okay, mas malapit. Sabihin na natin yung source nyo is dito. From here to here. Ayan guys, kunyari, ito yung source nyo. Ayan. Kung ikukumpara nyo guys sa distance nito, tsaka ito, kumpara dito, tsaka dito, mas malapit po itong pangalawang X-ray tube. So, kung kayo tatanungin yan guys, dito po, ang nangyayari, so, konting spread lang, okay, malapit na tama na sa pasyente, and then, at the same time, konting air lang po yung tatamaan po ng radiation, no? So, dyan po, hindi ihihina basta-basta ang X-ray quantity, no? Dahil nga po maliit lang po yung distance ng tubo sa pasyente. So, ang nangyayari dyan is, mas malakas po yung X-ray intensity kapag mas close po yung X-ray tube doon sa pasyente. So, wag nyo itataas si MAS. So, dapat po, ibababa nyo kasi nga lumapit po yung tubo. Okay? So, ang nangyayari kasi guys, kapag mas malapit yung tubo sa pasyente, tumataas ang density. Okay? Or IR exposure. Kasi nga, mas malapit yung, IR dun sa tubo kumpara dun sa una na given natin, no? Mas malayo siya. So, mas malapit ang tubo, mas mataas po yung IR exposure. So, masusunog kayo dun guys, no? So, kailangan nyo ibaba si MAS para hindi kayo masunog. Pero take note guys, don't forget na hindi natin basta-basta ginagalaw si distance or SID. Tandaan usually we have fixed distance. Again, 40 inch kapag table, and then 72 inch kapag BCH. So, ayun guys, yung fixed distance natin. Do not use SID to control OD. Pero take note, malaki yung impact ni density kay SID. So, wag nyo guys yan gagamitin to control OD. Okay? So, again, kung gusto mong kontrolin si OD, use MAS. Pag tinanong kayo, sir, bakit po hindi po pwede si SID? Because SID is usually fixed. Okay? Kasi nga, napakalaki ng impact niyan sa X-ray quantity or intensity at the same time sa patient dose. Tingnan nyo guys, kapag nilapit mo yung X-ray tube sa pasyente, okay, mas malapit yung source sa pasyente. So, tataas ang patient dose. Okay? So, hindi yan basta-basta ginagalaw. So, ayun po yung concept between the SID and density. Ayan, tingnan nyo guys yung impact. So, we have, guys, ito ka naka-centimeter lang, no? Ito yung 40 inch. Ito yung 72 inch. So, tingnan nyo guys. Ito guys, 90 centimeter. Sobrang lapit. Tingnan nyo itsura. Sunog na sunog, no? Okay. Medyo sunog na. Tapos tingnan nyo naman guys kapag sobrang layo o medyo mapusyaw. Okay. So, dito guys, masyadong mataas ang OD. Okay. Dito po naman masyadong mababa yung OD or density. Dito guys, moderate. Moderate of course kasi in between ang dalawa. So, ito yung normal. Ito mas maganda siguro dito lang, no? Ayan. So, ayan, kita niyo po yung medyo kita niyo yung shadow nung ribs natin. So, ayan guys, no? So, hindi ganong kita gano'n yung soft tissue, no? Kasi nga po, siya, X-ray lang po siya. So, ang focus niya is the bone. So, hindi kita po yung mga soft tissues. So, ayan guys, yung impact ni distance kay density. So, mas malapit, sunog na sunog, mas pag masyadong malayo naman po siyaw. Okay? So, yan. Then, sabi sa penguin, ayan, optical density can be controlled by two major factors, MAS and SID. Again, ang sabi ko sa inyo, hindi porket sinabi dyan na kasama si SID to control OD, ito na yung gagamitin nyo to control OD. Again, MAS is the answer pa rin. MAS is the answer. So, pag tinanong kayo, bakit SID hindi siya madalas ginagamit to control OD? Usually, fixed lang po. Okay? At saka critical ang paggalaw ng table. Ay, ng
X-ray tube pag gusto mo i-control si OD. So, next. So, again, ilan na siya? Pangatlo na po, no? MES, KBP, tsaka SID. So, pang-apat. Ayan. Next naman, guys, is the object to image receptor distance. So, kanina, guys, sa pinag-uusapan natin from the tube to IR. Ngayon naman, guys, object to IR. Ito lang po pinag-uusapan natin. Okay? So, in general, guys, again, kailangan, guys, yung object is as close as possible doon sa IR. Okay? Ibig sabihin, dapat gumagamit tayo ng sobrang liit na OID. Okay? Again, ang reality, guys, ang object talaga is nakadikit po sa IR as much as possible. Okay? So, ngayon, guys, anong mangyayari kapag po yung OID is malayo doon? Yung object is malayo sa IR. Ito, guys, yung tinatawag nating OID. Ayan, oh. Between. So, medyo malayo po siya sa IR. So, ano nangyayari dyan, guys, no? So, ayun, guys, yung tinatawag natin air gap technique. Ito po yung air gap, guys. Ito yung air gap. Ayan. So, usually, the air gap technique is usually nasa 10 to 15 centimeter yan. Okay? Yung air gap na yan. Now, anong nangyayari kapag nagkakaroon tayo ng air gap? So, ito dapat yung maintindihan. So, again, the object or the patient is the source of scatter radiation. So, pag tumama po dyan ng radiation, expect natin, pupudos po si scatter radiation. Again, sabi natin, si scatter radiation is a supplemental density. It provides density doon sa radiographic film. Now, kung ito po yung IR nyo nasa baba, okay, and then nilayo nyo po yung source ng scatter radiation, so ang tendency, okay, pag nag-release po siya ng scatter radiation, so hihina po siya kasi nga guys, ang layo ng distance niya sa IR. Ibig sabihin po, the purpose of air gap technique is prevent the scatter radiation to reach the image receptor. Kasi guys, habang palayo ng palayo guys yung object doon sa IR, okay, mas malayo guys yung ita-travel guys ng scatter radiation doon sa IR. So, ibig sabihin guys, hihina siya. Okay? So, kung bababa po ang scatter radiation kapag tumaas yung OID, again, so dito guys, mataas yung OID. Mataas yung OID. So, tendency, scatter radiation is, scatter radiation is bababagsak. So, what will happen to your optical density, no? Siyempre, kung bababa po ang scatter radiation nyo, yung OD nyo is babagsak din. Diyan. Okay? So, kasi nga po, humina ang scatter radiation. Kaya guys, pansinin nyo po dito, pag tumaas ang OID, nagkakaroon tayo ng air gap, usually 10 to 15 centimeter. Okay? Nagdi-decrease po ang scatter radiation. So, kapag nag-decrease ang scatter radiation, of course, hihina ang IR exposure and then bababa po yung optical density. So, inversely related po ang OID at saka optical density or IR exposure. Inversely related. Ganun din po kay SID, inversely related. Okay, so the longer the SID, the lower the OD. So, parehas silang inversely related. So, yan. Then, tagnan nyo palagi guys, just in case matanong man kayo, kailan pwedeng gamitin itong air gap kapag po ginagamit ito as substitute for grid. Kunyari, wala kayong grid. Remember, grid is used to absorb scatter radiation, di ba? So, pag wala kayong grid, pag tinanong kayo, ano yung pwedeng substitute for grid, kunyari, hindi kayo gumamit doon. Gamit kayo ng air gap technique. Okay? Tandaan palagi yun. So, again, anong ginagawa ng air gap technique? Ayun, pinapahina niya po yung scatter radiation. So, same, so, ang kaibahan lang guys dito sa grid po kasi ina-absorb yung scatter radiation. Dito guys, pinapahina. Kasi nga lumalayo yung distance niya sa IR. So, ayun guys, tandaan, substitute for grid is the air gap technique. So, yan, ano lang guys, reverse lang natin. Kapag nag-decrease ang OID, so, lalapit po yung object doon sa IR, mas lalakas po yung scatter radiation. Okay? So, ayan. Kunyari, mas malapit yung object dito sa pasyente. Ayan. So, pag tama ng X-ray dyan, so mag-produce ng scatter radiation. So, dahil mas malapit po yung scatter radiation sa plaka, okay, hindi siya basta-basta hihina, no? So, ibig sabihin dyan, tataas po yung scatter radiation. So, tataas po yung optical density. So, inversely
proportional. So tataas din po yung IR exposure. Okay, so ayun po yung concept yan. So OID and density are inversely related. Now, next, punta tayo guys sa anatomical part versus density. So, remember, sa anatomical part, ayan, pwedeng increase thickness or decrease thickness. So, remember, kapag kumakapal po yung thickness ng katawan, okay, or anatomy of interest, so tumataas po yung attenuation. Again, pag sinabi guys attenuation, ang ginagawa po kasi dyan guys sa radiation is nire-reduce yung kanyang intensity, okay, due to absorption and scattering. So, dalawa kasi sa pinag-uusapan sa attenuation, no? Scattering, and absorption. Ano kasi guys, no? Pag sinabing scattering, partial absorption. Okay. Tapos yung pangalawa kasi guys, total X-ray absorption. So, ito yung sa Compton, ito yung sa photoelectric effect, kung natatandaan nyo lang guys, no? Sa X-ray interaction with matter. Compton effect, okay, ito naman po ay photoelectric effect. Okay? So, tandaan, attenuation is the result of scattering and absorption sa body. So, ayan guys. So, what will happen? So, pag sinabing nag-increase ang thickness, anong nangyayari sa attenuation? Tumataas po, no? So, pag tumataas ang attenuation, what will happen to your radiograph? So, pumumputi, no? So, anong nangyayari kasi dun guys, no? Dahil na-absorb nga po yung X-rays doon sa body parts, so sobrang kapal, humihina po yung X-ray quantity. Okay, nagdi-decrease po yung X-ray quantity. So, ang result po is, dahil mas mostly ma-absorb po yung radiation sa katawan, so, bababa po yung OD. So, ang kulay niyan guys is, syempre, kulay puti. Okay? Masyado maputi yan. So, yan, kasi nga mababa po yung optical density. Now, pag ni-reverse nyo naman guys, decrease thickness, so ninipis yung body part, so syempre mag-decrease yung attenuation. So, mas madarami po yung X-ray quantity na pwedeng tumama sa IR, so tataas po yung optical density. So, ayun yung concept dyan. So, mas makapal, mas ma-absorb, so pumuputi. So, ang density nyo, mababa. Inversely proportional. Then, kapag naman po yung nupipis ang body part or body thickness, mas marami pong radiation yung tatagos sa body part, so mas ma-expose po yung IR, so tataas po yung optical density or IR exposure. Okay? So anong relationship nila? Inversely proportional body thickness and optical density. So basta tandaan palagi, pag pumuputi, mababa yung OD, kapag maitim, sobrang taas ng OD. And guys, another concept about anatomical part, pinag-uusapan naman guys, mass density. Okay? So, pag sinabi guys, pag mass density is the kilogram per cubic meter ng tissue. Okay? So, yun guys yung concept niya, quantity of matter per cubic meter. So, pag sinabing mass density, pag mass dense, okay, example guys, tinanong kayo, sino mas dense, bone or air? So, answer is bone. So, anong nangyayari guys, kapag po tumaas ang mass density or naging mass dense po yung anatomical part, so tumataas po yung attenuation. So, of course, pag masyadong maraming na-absorb na radiation sa tissue, so kumukonti po yung X-ray quantity kasi nga mas na-absorb. So, anong mangyayari guys sa IR exposure? Siyempre, bababa po, kaya bumababa rin yung optical density. Ito yung reason guys kung bakit kulay puti ang makikita nyo guys sa buto. Okay? Pag tinanong ko kung bakit siya puti, kasi nga mataas ang kanyang mass density. Pag tumataas ang mass density, bumababa po yung optical density. So, inversely proportional. Then vice versa po kapag nag-decrease ang mass density. Okay, so kung titingnan nyo guys dito, example po, ayan guys yung example ng mga mass densities, no, na binigay sa libro. So, pag titanongin nyo yun, sinong mass dense po is the tungstate. Okay? Or tungsten. So, ang pinaka less dense po dyan is the air, 1.3 lang. So, pag tinanong ko, sino puti dyan? Si tungstate. Okay, sino yung itim dyan? Si air.
Okay, so ayun guys yung itsura. So example guys, tingnan nyo kayo, ayan, we have carrots, celery. Okay, I think ito yung orange to, and then ito yung kiwi. So tingnan nyo guys, no? Kung titingnan nyo guys yung itsura guys ng orange, okay, tinanong kayo, saan mataas ang mass density ng orange? Sa gitna, ayan, nakita nyo yung puting-puting area. So dyan mataas ang mass density. Okay, kasi mas puti yung itsura. And then sa periphery or sa gilid ng orange, mababa po yung mass density kasi nga kulay itim. And then pupunta kayo naman kayo kay carrots, ayan guys, no? Medyo mas dense po itong part na to. Yung may puti-puti na part, no? Kumpara doon sa gitna. Kumpara doon sa center. So medyo, okay, obvious guys na kung sino yung mas dense or hindi. So ayan guys, sa orange mas dense po sa gitna kaysa doon sa gilid. Okay, kaya siya kulay itim. So ito guys yung mga example values ng ng mass densities. So i-familiarize nyo lang, no? So kunyari sa human tissue, tinanong ko yung sinong mas dense, ayan, bone. So ayun, tingnan nyo 1850. Sinong mas less dense, ayan, lungs. So kaya guys, pag titingin kayo sa radiograph, pag bone nga kulay puti, kapag lung kulay itim. So again, meron naman tayo guys ng contrast media. Ayan. So 1.3 air lang po, that's kulay itim. And then itong dalawang to, kulay puti kasi napakataas ng density, mass density. So ayun guys yung concept ha. So mass density and optical density are inversely proportional. Next, concept ng anatomical part. So we have pathology. So naturo na namin to guys, no? Kapag constructive pathology, okay? So inaabsorb na guys yung radiation, okay? So ginagawa niyang more radiopaque po yung anatomy. So pag ginagawa niyang more radiopaque yung anatomy, it means okay, ang OD niya is bumababa. Okay? So pag constructive pathology, so inaabsorb niya po yung radiation. So kaya tumataas guys yung attenuation. So bumababa po yung X-ray intensity. Of course, bababa po yung X-ray quantity. This is the reason why you need to increase MAS. So again, bakit bumaba yung OD? Kasi nga po constructive pathology. So mas na-absorb po yung radiation. And then we have destructive pathology. So sa destructive pathology naman po, okay, numinipis yung body part, no? Kaya bumababa po yung attenuation. So ano nangyari? Tumataas po yung X-ray quantity na pwedeng tumama po sa IR. So what will happen? So yung OD tataas. Then MES must be decreased. So tandaan niyo palagi yun. Kunyari, yung pathology, pag ang pathology po is inalaw niyo tumagas ang radiation, so kailangan mo itaas ang technical factor. Pero kapag po ang pathology po is constructive, wag bababaan niyo lang po yung tataasan niyo po yung technical factor. Okay, tataasan siya MES. Okay, para ma-compensate yung pag-absorb ng radiation ng thicker part. So anong relationship nila? Sa constructive po is decrease OD kasi pumuputi, pag destructive naman po umiitim. MES must increase. Ay, mas decrease kasi tumataas yung optical density. Okay? So, ayan guys, no, nabigyan na namin to guys ng mga example na destructive or radiolucent, kulay itim, dun sa radiopaque. So, pag tinanong kayo dyan guys, okay, more white is ito, constructive, kasi nga radiopaque, then more black ito. Yan. So next is the anatomical part versus density. So an additional pala to guys, no? So positive contrast. So ito guys, pag sinabi guys positive contrast, ito guys yung gumagamit ng contrast media na matataas po yung atomic number. So ang concept guys, kapag gumamit kayo ng mga contrast materials na mataas ang atomic number, tumataas po yung absorption. Okay, tumataas po yung absorption sa tissue or attenuation. So tendency, so nagiging more radiopaque yung itsura niya. Okay? So pag mataas po ang atomic number, tumataas ang attenuation. Okay? Especially absorption. So what will happen? Konti lang po yung X-ray quantity na possible tumama sa IR kasi mostly ma-absorb. So what will happen to your OD? Bababa. So more radiopaque, so more white po ang itsura niya. Okay? So example, barium sulfate. So pag uminom kayo ng barium guys, okay, kita nyo is puting-puti po yung barium sa katawan. So, ibig sabihin ganyan guys, positive contrast siya. Okay? So, ayun po.
And then, kapag ano naman po ang ginamit nyo, example, negative contrast, so, naging more radiolucent po yung body part. So, again, wag sinabi nyo more radiolucent, more on black. Okay? So, more on black. So, syempre, kapag negative contrast media, kumpara nyo sa positive, mas mababa lang po yung kanyang atomic number. So, kung mababa po yung atomic number, so what will happen to your attenuation? Mababa din po. So, kapag bumaba po yung attenuation, so, ibig sabihin guys, mas marami pong X-ray na tatagos papunta dun sa IR. Okay? Or ma-expose yung IR sa mas mataas na radiation. So, ano nangyayari sa OD? So, tataas po. So, tingnan nyo guys yung atomic number ng air kumpara doon sa barium. Ang barium is 56, yung air is 7.6. So, pag kayo ay tinanong, okay, so, ano magiging kulay kapag mababa yung atomic number? So, kulay itim talaga. So, tingnan nyo na lang guys yung picture. So, ayan guys, ang ginamit po yan, ang tawag dyan guys sa anatomy na yan is colon. So, kung ano napapansin nyo guys, may puti tsaka itim. So, itim na yan guys, ito yung air sa colon, no? So, pag pinatayo mo kinuhanan yung pasyente, so, makikita mo yung air fluid level. Okay? Sorry, ano pala to colon. Sa chest pala yun guys, no? Kapag naka-upright, air fluid level. So, dito guys, kapag nag-inject ka ng air or contrast media na may air, so, pwede ka mag-double contrast dyan. Okay? Kaya sa tinawag na double contrast, examination ng colon. So, may puti tsaka may itim. So, tingnan nyo guys, yung itim, air, galing sa colon mismo guys, inherent po yung air sa colon, no? Okay? So, kapag tayo is, paano ito? Kapag, lalo na guys, pag kinakabag kayo or, anong konsepto? Kapag may obstruction doon sa colon, mas dumarami guys yung air sa colon. So, ayun. So, ano napapansin nyo guys? So, possible to guys, naka-upright. So, pansinin nyo po kasi guys, mas mabigat po yung barium kaysa dun sa air. Ang air po kasi is umaangat. Okay? And then, sa baba po yung barium. So, possible yan, nakatayo po yung pasyente. Okay? Nakatayo kasi nasa baba yung mabigat, yung barium, umangat yung air. So, again, anong relationship ng contrast media sa density? Depende kung positive or negative. So, pag positive, okay, puti, kapag negative, itim. So, yun po. Next. So, ano naman guys yung relationship ng development time and density? Again guys, ang ginagawa po kasi natin guys, after mag-expose po ng plaka, kapag dine-develop po natin, so pumupunta tayo guys sa dark room, then sinasaw po natin ito sa chemicals. So, actually guys, ang madaling concept lang yan ganito. Kapag nag-develop po kayo guys, importante po yung oras. Okay? So, bakit po? Kasi guys, kapag ang oras is hindi kayo nag-count, okay, possible po masunog po yung plaka. Ibig sabihin guys, kapag tumatagal po ang development time, okay, mas umiitim siya. Sir, bakit po siya mas umiitim? Pag tinanong kayo kung bakit, dahil nga po yung mas marami pong silver ions ang nakakonvert into black metallic silver. Okay? So, pag tinanong kayo guys, ano po itong concept ito guys? Ito yung sa sa formation ng image, no? Doon sa radiographic film. So guys, madidiscuss kasi ito po next semester. Pero again, ano ba itong silver ions ito guys? Ang film po is meron siyang tinatawag na emulsion. And then, ang parts ng emulsion, dalawa. So, dyan yung guys makikita yung silver halide crystal. Ito yung na-expose sa radiation. And then, meron dyan guys, ano ba tawag nito? Gelatin. So, sa emulsion guys, ang sensitive material sa emulsion is the silver halide crystal. Ang nag-hold sa silver halide crystals doon sa may emulsion is the gelatin. So, tandaan nyo guys, kapag na-expose po kasi ito guys sa radiation, okay, so, nag-create po guys ng latent image doon sa film. Again, pag sinabi guys latent image, invisible po. Kumbaga, hindi mo pa guys nakikita yung buto-buto ng pasyente dyan. Pag sinabing latent image. Okay, so anong tawag sa kasagayan niya guys? Potential image.
So, now, bakit umiitim? Okay? Ito kasi guys, nakikita, tingnan niyo po. Pag underdeveloped, dito tayo guys sa gitna, no? Properly developed. Okay? Sa gitna. Tingnan niyo guys kapag overdeveloped. Tingnan niyo magiging itsura. Itim na itim. Okay? So, ang tawag guys dito, ito nga pala guys, no? Matuturo sa inyo to next semester. Ayan po guys yung sensitivity center. Ito guys yung silver halide crystal, no? Sensitivity center. Matuturo sa inyo to guys next semester, so hindi ko siya gagawin detailed. So, ayun po. And then, kapag na-expose sa radiation guys ng silver halide crystals, ayan, nag-form po tayo ng nako-convert guys si silver ions into silver. So, ang concept dyan is Ag positive plus X-rays. Sorry. Ag plus electron. Kasi guys, di ba, remember ionizing radiation po yung katamang sa silver halide crystal. So, magkakaroon kayo guys ng electrons. So, ang ginagawa guys ng electron, ni-neutralize po si silver. So, magiging ano na po siya, Ag na lang siya. Okay? So, ito guys yung bumubuo ng pagkaitim guys nung radiograph. Kapag na-convert po siya sa silver, sa silver. Okay, na-neutralize na po siya. So guys, mas maintindihan nyo to guys next semester. Again, tandaan nyo lang palagi, pag mas matagal ang development time, mas maraming silver po yung silver ions po na nako-convert sa silver. So, ang tendency niyan, iitim po yung radiograph. Dapat po tama lang po ang pag-develop. That's why dapat alam natin kung gaano katagal ang development time at saka kung paano mag-develop ng film manually. Sausaw method yung tawag nila. So, matututunan nyo to guys next semester. Okay, sayang nga lang guys, no, hindi tayo makakapag dark room. So, ayan. So, anong relationship guys ng development time tsaka OD? Directly ha, tandaan palagi. So, basta para di na kayo mahirapan guys. Increase development time, mas umiitim. So, tumataas yung OD. Then, reverse yun na lang po. Decrease development time, mas mamuputi. So, yun po. Ayan guys, opposite na lang ha. Kasi nga po mas konting silver ang nako-convert into black metallic silver. So, matututunan nyo to sa formation ng latent image to visible image. So, yan. Directly. Ay guys, mali to. Ayan, nagkamali. Tingnan may PowerPoint to. Mali yung PowerPoint ha. Ayan. Dapat decrease OD. Baka mali to po kayo. Baka mali to. So, again, development time and OD directly proportional. Ayan, next is IR speed. Actually guys, naturo ko na yung effect guys ng IR speed sa density, di ba? Sabi sa inyo guys, kapag gumagamit ng fast IR, again, gumagamit ng large phosphor, so dumadami yung light emission. Di ba? Sabi ko sa inyo yun guys, no? So kapag gumamit ka ng large phosphor, dumarami yung light emission. So what will happen to your OD or eye exposure? Tataas po. So mas maraming light. Okay, yung tumatama sa IR. Okay, so tumataas yung OD. So again, kung mataas na yung OD nyo kapag mabilis po yung image reference speed or screen speed, so MAS must be decreased kasi nga tumataas na po yung OD nyo. Okay, so to compensate for the increased OD, MAS must be decreased. This is the reason why pag gumamit ka ng fast IR, bumababa ang patient dose. Okay? So, yan. So, ito guys yung mga example guys sa picture, sa table guys, no? Ayan, yung mga example guys ng mga screen na may iba't ibang speed. Ang kasi guys, ang speed value po is constant, no? Sa book. So, ayan guys, the higher the value, the faster. So, pag tinanong kayo dyan guys, saan maganda yung image kapag kayo papipiliin sa fast bar, sa slow, piliin nyo guys yung slow, no? Tingnan nyo guys, no? 25 lang, pero tingnan nyo po ultra detail. Kasi guys, mas less yung image noise. Kumpara naman guys dito kay 300. So dito guys sa 300, mababa po ang spatial resolution. Mataas po yung image noise. Mataas ang noise dyan. Okay, dito naman guys, mababa yung noise. Pero maganda po yung spatial resolution. Dito guys, pangit po yung spatial resolution. Okay? So, yan. So, anong relationship guys ng IR speed sa density? Directly. The faster the IR speed,
the higher the OD. So reverse nyo lang guys kapag gumamit kayo ng slow screen. Okay, so tingnan nyo guys, kapag gumamit kayo ng slow IR screen speed, so malit lang po yung phosphor na ginagamit. So mas konti lang yung OD na kayang i-provide kasi konting light lang po yan. Kumpara guys kapag large phosphor, ayan, daming light. So marami kang optical density. So dito guys, pag gumamit kayo ng slow screen, kailangan mo itaas si MAS. So this is the reason why napakataas ng patient dose kapag gumamit ka ng slow screen speed. Pero okay lang, bakit po? Kasi nga po gumaganda po yung spatial resolution. Pero tumataas po yung patient dose. So ayan guys yung concept. And then, meron tayo guys of formula for that, no? So again, before we go sa formula, so ang relationship ng screen speed sa density ay directly. Ayan. The faster the IR speed, the higher the OD, and then the slower the IR speed, the lower the OD. So directly po sila. So ito guys yung formula, tandaan niyo na lang guys. Kapag tinanong kayo, what is the formula? Kapag kukumpute mo yung relationship between the MAS tsaka relative screen speed. Okay? So tingnan nyo guys, inversely po yan kasi magka-opposite po yung 1 at tsaka yung 2. So they are inversely proportional. Again, MAS and... Wala, bakit ganun? Sorry guys, no? MAS pala to. Okay, OD pala yung sinabi ko kanina guys, no? Sorry, nalito ako. Ayan guys, kapag nag-slow ang screen speed, tingnan nyo guys. Bababa po yung density OD. So slow screen speed, then bumababa yung OD. So kaya guys, kailangan mo itaas si MAS kasi nga bumababa po yung OD. So kung titingnan nyo guys ang relationship ng screen speed tsaka OD directly, parehas silang arrow down. And then pagdating guys sa MAS is tataas. So inversely po pagdating kay MAS. So kaya opposite yung MAS1 tsaka RS1, then MAS2, RS2. Okay? So yan. Nabigay ko na guys pala yung example guys ng solving ng ganito, no? Nabigyan ko kayo guys no, sa last lecture po. Next, collimation. So what is the relationship between the collimation and density? So pag tinanong kayo, the answer po is inversely. Kasi guys, kapag tumataas po ang collimation, again, yung field size lumiliit. Ako yung ilaw, ito yung field size. Okay, yung X-ray beam field lumiliit. So, syempre, nag-decrease yung number of photons available. Kasi nga po, mas konti lang po yung pwede rin tumama sa pasyente. Okay? Kasi nililimit niya lang po yung dami ng primary beam na pwedeng tumama sa anatomy. So, ang tendency, dahil nag-collimate ka, okay, konti yung anatomy na natatamaan, so bababa po yung scatter radiation. So, again, scatter radiation is a supplemental density. Kung bumababa po si OD, si scatter radiation, bababa po si OD. So, what will happen to your MAS? So, kailangan po itaas. So, kapag nagko-collimate kayo, ang nangyari kay OD is bumabagsak. So, ito po siya. So, they are inversely proportional. The increased collimation, decreased OD. Kasi nga po, bumababa po yung scatter radiation. So, to compensate for that, you need to increase the MAS. So, again, pag tinanong kayo, what is the relationship between collimation and MAS? Directly proportional. Collimation and OD, inversely proportional. Okay? So, bakit tinaas mo sa MAS? Kasi yung OD bumagsak. Again, this is compensation lang po, no? Compensation. Baka malito kayo, ha? Kasi nga, nakita nyo, MAS nag-increase pero yung OD bumagsak. Again, this is compensation lang po. So, ayan guys, opposite lang natin guys pagdating sa decrease beam collimation. So, pag nag-decrease ang collimation, so, field size lalaki. Okay? Yung field size lalaki. So, ibig sabihin lalaki yung ilaw, no? So, mas maraming radiations na available na tatama doon sa anatomy, no? So, tataas po yung scatter radiation. Then, what will happen to your OD? Tataas din po. Tsaka sa IR exposure. Kaya ang MAS kailangan yung i-decrease. So, ni-reverse lang natin guys yung concept.
Next, grid ratio guys. So again, naturo ko na sa inyo guys yung effect ng grid ratio sa MAS. Anong ginagawa natin guys? Kapag po tumataas ang grid ratio, ang MAS tumataas din po. Okay? So again, pag gumagamit ka ng mas mataas na grid ratio, okay, high grid ratio, tumataas, mas efficient po siya, mas mataas po yung grid efficiency. So paano mo masasabing efficient guys yung grid? Mas mataas po yung paglilinis siya ng scatter radiation or scatter cleanup. Ibig sabihin yun guys, mas marami siyang na-absorb na scatter radiation. So the higher the grid ratio, more scatter radiation absorbed doon sa grid. So ang tendency, bumabagsak po yung scatter radiation. So kaya guys, pag gumamit ka ng high grid ratio, dahil bumaba po yung scatter radiation, bumaba po yung OD kasi nga po supplemental density si scatter radiation. So bumaba po both OD and IR. To compensate for that, you need to increase the MAS. So, bakit po bumaba po yung OD? Kasi nga bumaba po yung scatter radiation. So, anytime na tumataas ang grid ratio, tumataas po yung MAS. Okay? So, dahil nga po yung supplemental density natin or scatter radiation natin is na-absorb. So, yan. So, ito guys yung sinabi ko sa inyo guys, no, sa grid, so meron kang lead strip at saka interspace material guys, no. Ito guys dito sa lead, ito guys sa lead strip na yan, dyan guys na-absorb po yung scatter radiation. And then sa interspace na yan guys, dyan tumatagos ang radiation papunta sa plaka, sa IR po. So may space guys, no. So dito, pero sa black na area na to guys, dito na-absorb po yung scatter radiation. So pag sinabing grid ratio, ayan, height ng lead strip doon sa interspace distance. Okay, height ng lead strips. So again, anong relationship ng grid ratio sa OD? Inversely, pero sa MAS directly. So next is voltage rifle and density. Okay, naturo ko na sa inyo guys na yung impact guys ng voltage rifle sa X-ray quantity and quality. Di ba naalala nyo guys yung voltage rifle yung single phase, 3 phase, at saka high frequency. So again, sa high frequency, ang voltage rifle yan is 1%, less than 1%. Sa single phase, 100%. Sa 3 phase, meron tayong 14% voltage rifle, tsaka 4%. Depende kung 12 pulse, 14%, 3 phase 12 pulse, kapag 3 phase 3 phase 6 pulse, 14%, and then 3 phase 12 pulse, 4%. Okay, now, then high frequency less than 1%. So remember guys, ang voltage rifle daw dyan, sabi dyan, affects the number of XC pulses and the total average photon energy. So sabi ko sa inyo, di ba guys, the lower the voltage rifle, the higher the X-ray quantity. Okay? Quantity. So ibig sabihin po, kaya bumababa po yung voltage rifle, tumataas po yung X-ray quantity. So ano mangyayari kay optical density? Okay? So, tataas po yung optical density. So, pag kayo guys tinanong, okay, anong relationship ng voltage rifle doon sa optical density? So, ang answer po is inversely. Kasi habang bumababa po yung voltage rifle, okay, tumataas yung OD. So, pag tinanong naman kayo guys sa single phase naman guys, mababa lang po yung X-ray quantity kasi nga po ang voltage rifle niya is 100%. The higher the voltage rifle, the lower the X-ray quantity and quality. Okay, pero guys, ang focus natin guys dito is quantity, kaya hindi ko na isasama si quality. So again, in general, the lower the voltage rifle, the greater the X-ray quantity and quality. Pero focus lang po tayo kay quantity kasi nga pinag-uusapan natin si MAS. So, single phase guys, 100%. So, tandaan palagi, mababa lang po yung X-ray quantity dyan. So, what will happen to your OD? So, bababagsak po. So, anong relationship guys ng voltage rifle doon sa OD? Ayan. Higher OD, higher voltage rifle, mababa yung OD. Lower voltage rifle, mataas yung OD. So, inversely proportional. So, ayan guys, nakalagay po dyan. Higher voltage rifle, kunyari 100%.
few number of X-ray pulses. So, konti lang. And kaya nga po, konti lang po yung X-ray quantity. Of course, yung energy din po, lumiliit. Okay, no? So, mababa lang. So, again, ang focus natin yan is the X-ray quantity po. Pero binanggit lang dyan, guys, mas lower po yung average photon energy. Okay? Sa single phase kaysa sa high frequency. So, mataas po yung average photon energy kapag high frequency. Okay, guys, makikita nyo naman, guys, dito, single phase ito. Okay, ito po yung energy ng beam, high frequency. Okay? So, towards the right, tumataas po yung energy. Then, paangat naman po tumataas yung X-ray quantity. So, tingnan nyo guys yung single phase. So, ito lang po yung X-ray quantity niya. Then, 3 phase ito. Then, high frequency, ito yung X-ray quantity niya. Pag energy yung pinag-uusapan, titingin kayo sa to, sa may ilalim. No? So, ayan po yung energy, or KBP. KEB na energy. So, anong sabi dyan? Ayan, tingnan nyo guys, pag gumamit ka ng high frequency, mas effective po yung energy kumpara po dun sa dalawa. Okay? So, dito ang effective energy niya, dito po. Sabihin na natin din, ito po, dito po. So, possible di sila magsabay, no? So, ayan. So, anong relationship guys ng voltage dipole? Pag tumataas ang voltage dipole, bumababa po yung OD. Ayan. Bumababa po yung optical density. Kasi nga, bumababa lang po yung X-ray pulses. Or, mas mababa lang po yung average photon energy. Okay? So, both OD and IR exposure bumabagsak. So, again, inversely proportional. So, yun guys, reverse lang natin. Pag mababa ang voltage dipole, sabi natin less than 1%. So, more number of X-ray pulses, sinabi ko na, and then higher average photon energy. Kaya guys, tumataas po si OD and IR. Okay? So, ito guys, example lang naman guys, no? Kapag gumagamit ka ng magko-convert ka guys ng power supply. Kunyari, gumamit ka ng single phase. Sabi nga niya dyan guys, ito single phase. Ito po, single phase yan. Lipat mo guys sa high frequency. So, sabi nga dyan guys, pag nilipat mo yan sa high frequency, okay, to maintain, sabi niyan, to maintain exposure, multiply MES by a conversion factor of 0.5. So, pag tumaas guys yung power supply, okay, naging high frequency, yung MES mo guys, i-multiply mo guys ng, sabi niyan, times 0.5 or mga kalahati, no? Okay? Times. So, kung meron kang given na 10 MES, then tinanong ka sa anong magiging yung MES mo, no? So, 10 MES times 0.5, the answer is 5 MES. So, bakit naging 5? Kasi nga po, okay, bumaba siya ng kalahati. So, ayun yung concept dyan, guys. Then, kapag nagumamit ka man high frequency, ni-reverse mo pupunta ng single phase, so times 2 naman po yung technical factor. So, tingnan nyo guys, ito na guys yung new MES nyo sa high frequency. Saan ko nakuha yan? 10 times 0.5. Saan ko nakuha yung 0.5? Ito po. Okay? From single phase to high frequency. And then, pag ni-reverse natin, high frequency to single phase, so DOS naman siya. Okay? So, 5 times 2, answer is 10 MES. Babalik ka lang po sa given example. Okay? So, ayun po guys, pagdating sa generator waveform. Okay? So, that's all guys, no? Kung may question po kayo about sa relationship ng OD sa other factors, guys, i-comment nyo na lang po sa sa post ko, no? Sa lecture na to. So, doon nyo lang guys itanong yung mga gusto nyong itanong po, then sasagutin ko na lang. Okay, thank you so much guys for listening. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday.